comments, panindigan na natin to, Mi, siya talaga, Mi. Sabi niya, Sister, ni Tia, hintay lang tayo, sila, ganda. Ayan. Sabi na ko na parang siya, okay, sige, siya na talaga. Parang nilulo tayo lahat. Happy for them, ha? Sabay-sabay kiligin. Hindi pa siya nagpapagupit. O baka seryosohin ng mga fallen air. Ayan. So, siya talaga, lulo, wag kayo bashers. Kaya naman masyado naman yung fallen hair. Ayan. So, ito pong sinasabi nila na this is an old photos at sinasabi po nila na yung babae ay si Miss Barbie Corteza. Kasi po parang meron po kasi mga IG stories si Miss Barbie na parang ganito rin yung itsura niya. Tapos nakita po dun sa dining na yun na meron pong the other one is meron pang isa itong hindi para sa isang paso. Pero sabi po ng mga Barda fans, baka daw nagpapakadilulo lang tayo mahal na ano din. Pero kung totoo yan, mas maganda. Ito kasi, kaya hindi rin natin masisisi yung mga ibang fans na mag-isip kasi sa tagal nga naman ng panahon na walang update or hindi talaga sila nakikita na nagde-date sa labas. And never na nakita or may nilabas na picture na nag-date sila sa labas, 'di ba? Talagang hindi maiwasan ng mga fans, ibang fans sa IG or sa Twitter, 'di ba, sa X, sa TikTok na gumawa ng mga kani-kanilang delulones ika nga. No? Pero yun sa kanilang pagsosoko, ganyan, 'di ba? So hindi maiiwasan 'yan. Actually, kailangan matibay na ano 'yan kumbaga matibay na statement ang kailangan mo diyan. Matibay na ebidensya ang kailangan mo diyan. Pero syempre, hindi naman natin sinasabi na hindi si David 'yon. Yung sa picture na lumalabas ngayon. Hindi naman natin masasabi ring si David 'yon, 'di ba? So, kasi wala naman talaga nagpapatunay. Walang magpapatunay, 'di ba? Oo, walang magpapatunay. Mahirap patunayan in the first place. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, pag for example, hindi sa akin galing yung source, o for example, galing sa source ko, paninindigan ko yun. Oo. Paninindigan ko na galing sa source ko yon at may tiwala ako sa source ko, paninindigan ko yon. Pero etong sa picture na ito, to be honest, ayoko siyang bigyan ng mali siya. Oo, ayoko siyang bigyan ng mali siya, Paul. Kasi ito, kung matagal na itong picture na ito, 'di ba? Dapat merong may alam nito behind that picture. Kasi ito real talk ito. Real talk ito. Si David po sa si Barbie ay pag merong nagpapapic kasi merong mga fanay talaga na nagpapapicture sa kanila. Minsan sinasabi talaga ni David sa ni Barbie na wag i-share, keep na lang sa kanila. Meron po talaga na mga instances na ganun talaga. Like nung event nung yung sa Marikina. Nasa Marikina sila. Nakita sila ni Juban doon. Pinagsabihan talaga lahat ng tao na naan doon na wag magte-take ng picture. Kasi bawal. Bawal kasi nga basta may may dahilan kung bakit hindi pa pwedeng picturean yung dalawa. Mag-apply na nga lang tayo kasambahay nung dalawa para malaman natin sila na. Actually, kahit malaman naman natin sila na or hindi sila or anong real status nila, wala naman magbabago in the first place. Fan pa rin tayo. In reality, ang dagdag lang nung malalaman natin, if ever malaman natin sila na talaga,
or naging sila in real life, is kikiligin tayo. Tama, mali? 'Di ba? Kikiligin tayo ng bonggang-bongga. Yun lang ang differences nun. 'Di ba? Pero walang magbabago na tayo ay panay pa rin. Walang magbabago na supporters pa rin tayo. Tandaan natin yun. Kasi, for example, kung tatanungin ko kayo naging fans lang ba kayo ng Barda dahil curious kayo kung sila na? Hindi, real talk. Real talkan tayo rito. Tatanungin ko kayo, naging fans lang ba kayo ng Barda just because gusto nyo lang malaman kung sila na? Or naging sila? Or may namamagitan sa Barda? Pumasok lang ba kayo sa fandom na ito para lang maki-isyoso kung sila na? Diba? So, meaning to say, kumbaga, sasabihin sa inyo ng mga diehard supporter ng Barda na hindi kayo true fan kasi nakikichismis, ang gusto nyo lang pala, chismis. Kumbaga, ang gusto nyo lang pala, pakiki-isyoso. Diba? Kasi kung true fan ka ng Barda, no matter what happened, sila man or hindi sila, naging sila man or hindi naging sila, fanay ka pa rin. Diba? Kaya nga supporter So, that's what you call supporter. Magkaiba po yung supporter, magkaiba yung nakiki-etchos lang. That's different thing. Okay? Alam ko marami rito na diehard supporter talaga ng Barda. Marami dito na talaga. Pero, kumbaga, naririnig ko kasi sa mga ibang diehard supporter talaga, real Barda pa rin kami. Diba? Mag-stick tayo ron. Huwag tayong kasi yung iba kasi, yung nagalit kay David, na sinabing, ay manloloko, porque nalaman lang nila na, nalaman daw kasi nila na hindi naman daw pala nanligaw si David. Sabi ng GMA, hindi nanligaw si David. Sabi ng iba, hindi nanligaw si David. Eto kasi yun common sense. Sino itong mga tao na ito para sabihin ni David na, oy, nanliligaw ako kay Barbie? Sino itong mga taong ito para sabihin ni Barbie, oy, nanliligaw sa akin si David? Make sense, di ba? Kumbaga, eto yun For example, ako, mamamatay na ako bukas ng umaga or mamayang gabi. Kailangan ko pa ba sabihin sa inyo na mamamatay na ako mamayang gabi o bukas ng umaga or bukas ng ating gabi o susunod na araw? 'Di ba? Hindi ko responsibilidad and at the same time hindi ko kumbaga wala akong intention na ipaalam sa inyo lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. 'Di ba? Kung meron kayong malaman sa buhay ko, so be it, 'di ba? Pero kung may gusto akong may mga bagay akong ayaw kong ipaalam sa inyo, it's up to me, 'di ba? Ganun lang 'yon. Ganun kasi ang mga artista, sa totoo lang ganun ang mga artista. Hindi sila nagbibigay ng mga bagay-bagay na ikakapahamak nila. Hindi sila magbibigay ng mga bagay-bagay na pwedeng pag-usapan sila at gamitin yung usapin na yon para umingay, may umingay, 'di ba? Do or may, come what may. Real or real. Let's keep their privacy. Para sa akin, may mastermind yan, si Panot at Pinote. Sumesweldo yan. If you are content provider or vlogger, parang hanap buhay, gusto mo ba maliit ang views mo? Oo, kalokohan. Di ba gusto mo kumita? Bakit ganon? Yes, oo. Mamira Luna, I agree. Of course, nakakatanggap yan malamang sa buwan-buwan. Nakakatanggap yan mga yan. Kung sino man yung mga naninira kay David, nakakatanggap yan siguro doon sa mga manager ng ibang artista na gusto nilang ipasok. Like for example, pansinin nyo, nung dumating si Jameson Blake, 'di ba? Halos lahat sila Jameson Blake sila.
Oo. Tayo nanatili tayo sa Barda. 'Di ba? Although nire-recruit tayo, may nagre-recruit sa akin na 5,000 na i-promote ko ang Barson. Hindi ko siya kumbaga hindi ko siya pinatos, 'di ba? Oo. Per ano 'yun per ano 'yun, content. Per week 'yun per week. Per scoop 'yun. In 1 week. So, kumbaga, ako naniniwala ako, meron rin talaga nagpopondo dyan. Kasi uso naman talaga sa sa industry ng showbiz. Oo, nagbebenta nga ng katawan para lang sumikat. Uso yan Binebenta yung sarili nilang puri para lang sumikat sila. May ahon nila sa hirap. Yung pamilya nila at makilala sila bilang tanyag na artista. Ginagawa ng ibang artista yan. Kalakaran pa rin yan. I love their chemistry, real or real. Love ko sila, tao lang sila. Di natin alam ang nangyayari sa kanila. Sabi ni Ma'am Trini Laureles. Iniisip ko na lang kung may GF si David, sino BF ni Barbie? Imposible na si JB because alam natin history ni JB. Sabi ni Ma'am Rockwell. Hindi talaga, malabo talagang si JB. Okay? So siguro sabihin na lang nating palaisipan talaga. Palaisipan talaga na kung si Barbie at si David, 'di ba? Pero kung tayo, mag-a-assume tayo base sa mga chismis ng mga nagdaan at batay doon sa mga gesture na nakikita natin sa kanila at batay sa mga kaibigan nila. Talagang 100% sila, 'di ba? 100% na talagang itinatago lang nila relasyon nila. Ganon, 'di ba? Kung magbabase tayo sa mga chismis sa loob ng industriya, kung babase tayo sa chismis ng mga kaibigan nila, kung babase tayo sa chismis ng mga nakatrabaho nila, 'di ba? So 100% sila. Kasi yung chismis ng mga kaibigan at kasama nila sa trabaho nagtutugma sa gesture na pinapakita nila. 'Di ba? Kumbaga kasi kung wala naman talaga sila, come on, 'di ba? Aaminin na nila 'yan na wala, 'di ba? Wala kami, hindi kami together. Hindi kami 'di ba? Kasi ang tagal na, imagine niyo napakatagal na panahon na nililink sila at pinapaamin sila sa loob ng showbiz. Kasi ganito kasi ang kalakaran sa showbiz, mga kabarda. Pag nagkaroon sa inyo ng chika, sa mga nakatrabaho nyo, kasi usually ang katrabaho nila ang naglalabas niyan. May mga lumalabas na nag-flirt. May lumalabas na naging on set pero hiwalay na after set. May mga ganong chismis sa mga showbiz, no? Pero diyan kasi nagsisimula yan sa loob ng trabaho. So kung may katrabaho sila at na-spread ng katrabaho nila, oy, may chika ako sa iyo, ganyan. Or yung mga nag-makeup sa kanila or yung mga nag-stylist sa kanila, may narinig sila na pinag-uusapan, pribadong usapan ng mga artista, chinika sa labas, oy, hanggang sa nag-spread na. 'Di ba? So, kung magbabase tayo sa mga chismis at pagpapaamin sa barda, legit sila. Legit na may barda. 'Di ba? Kasi unang-una, bakit kinikilig si tawag dito, si Mamang Nelson, 'di ba? Bakit kinikilig
si Tony Gonzaga. Bakit parang may alam si Kailin Alcantara? Bakit parang may alam sila Vice Ganda? Bakit parang may alam sila Ruru at sila Bianca? Bakit parang may alam sila di ba? Lahat ng kaibigan nila, kumbaga, kahit mga nakatrabaho nila, bakit parang may alam si Dennis Trillo? Di ba? Kasi kung pagtatagpi-tagpiin natin ang kwento, bakit nga ba nagselos bakit tinablan ng selos si Jack Roberto in the first place kung wala siya nababalita ang chismis? 'Di ba? Bakit ka magseselos kung wala ka naman dapat ikaselos? So meaning to say, kaya ka nagseselos, may nakarating sa yung balita. Make sense, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Kung bakit ka nagagalit kay David dahil nakipag-cool off sa yung girlfriend mo, for what reason? Kumbaga parang ganito yan eh. Sige, ng babae ko. Nakipag-flirt ako. Nakipag-cool off ka sa akin. Tapos nung nakipag-cool off ka sa akin, parang gumaganti ka. Bigla kayong sweet nung kalab team mo, 'di ba? So, syempre, ako bilang lalaki, mag-iimbestiga ako. Diba? Mag-iimbestiga ako. Baka, kasi may insecurity rin ako eh. Diba? May insecurity rin ako eh. May insecurity rin ako sa katawan. So, sasabing, baka ginagawa lang, kumbaga, nasa isip ko, ay, baka way lang niya to para kumbaga, alam naman niya na nambababae ako. Alam naman niya from the very beginning na babaero ko. So baka ginagawa lang niyang way to para makipag-flirt siya dun sa kalab team niya. May ganung instinct ang ibang tao eh. Especially mga lalaki. May insecurity sa katawan lalo na pag pinagpalit ka. So ganun kami. Kumbaga may ego kami na aalamin namin kung bakit so siguro nga may na. So kaya nagkaroon ng issue between these two actors na until now hindi okay. 'Di ba? So kung i-analyze natin mabuti from the very start, 'di ba? Totoo naman bakit hindi sila magkasundo ni Jack Roberto until now. Bakit hindi niya kayang kaibiganin ang isang David Licauco? Until now. 'Di ba? Kasi doon na lang muna tayo tumingin bakit. Bakit kaya? Anong meron? So nagkaroon ng matinding commotion yan. So yung chismis na lumalabas noon, may posibilidad na totoo. 'Di ba? Kaya nga yung mga Jack B supporters, 'di ba? Parang binaling. Kasi hindi nagsasalita si Jack eh. Binaling kay Barbie na manloloko ka, cheater. Parang pinapalabas ng Jack B na si Barbie ang nag-cheat. 'Di ba? Which is hindi. 'Di ba? Kasi wala na sila ni Jack noon. Pinapaamin na lang si Jack, ayaw ni Jack magsalita eh. Wala magawa. Pero, 'di ba, yung selos kasi, tandaan nyo to, kahit kayong mga babae, hindi kayo magseselos kung walang dahilan. Tama, mali? Hindi kayo magseselos kung wala kayong nararamdaman. Tama, mali? Hindi kayo magseselos kung wala kayong nalaman or narinig. Tama, mali? Lahat tayo nakakaranas niyan. Lahat tayo dumaan dyan. So, kung dyan tayo magbabase, until now, na napapanood natin sila, until now, na marami ang spekulasyon pa rin regarding sa kanila, may posibilidad talaga, 101%, na ang Barda is sila talaga. 'Di ba? Mamang may napanood akong interview kay Barbie
Ang sabi niya, pag inamin daw ang isang relasyon, lalo na sa love team, o mawawala ang mystery at mababawasan ang kilig. Ambush interview yon. Napanood ko rin yon, which is true. Which is true. Totoo yon. Kasi alam ng mga artista, alam ng mga marketing na some of us na mga Barda supporters or kahit hindi Barda, Kim Pao supporters, Katniel supporters, pansinin nyo, trending na ang daming supporters ng Katniel during hindi pa sila umaamin. Tama, mali. Sila ang number 1 love team nung kabataan. Nung mga teenagers noon. 'Di ba? Kasi ang Lisken nasa middle nung time na yun. Saka medyo may mga kissing scene na ang Lisken noon, 'di ba? So, ang Katniel lang talaga ang inaabangan yung halikan. 'Di ba? Ngayon, dumaan yung panahon na ay hindi sila na sige to. Ang dami, napakadaming supporter ng Katniel. Talagang sila every event talaga active. Napakadaming mga 'di ba? Maraming mga fanay. O ganun din sa Barda, 'di ba? Nung panahon na na talagang kasagsagan ng 'di ba? Ng Barda noon. Ang dami, 'di ba? Tapos nung nagkaroon ng issue, nagkandawalaan, 'di ba? Nung nagkaroon ng pag-amin sa Katniel, nabawasan yung mga fans ng Katniel. Ang natira lang solid. Kasi nga, maghahanap na naman sila ng another na susuportahan. Kasi ganun yung gusto ng ibang tao Curiosity ba? Yung may mapag-uusapan. Kasi pag nalaman nilang, ay sila na, wala na. Kumbaga parang common na yung ginagawa 'di ba? Wala nang excitement na nararamdaman. Totoo 'yun, alam ng mga artista 'yun. May basehan pa lang lahat ng nangyayari at nakikita natin sa Barda. Napanood ko din yung interview ni B doon sa TKL. Totoo, Madam Pickles, totoo ba nung nagsuntukan ng dalawang lalaki? Ay, hindi po nagsuntukan. Hindi naman umano doon sa pisikalan. Hindi naman yun talagang nagsuntukan. Ang ano ko lang is nagkaroon talaga ng sunduan. Nagkaroon ng komprontahan. Pero yung sabihin mong nagkasuntukan, hindi. Pinag-iiwas nga yan Kasi nga, may tendency magkasuntukan talaga. May tendency talaga. May tendency kumbaga, maghalo ang balat sa tinalupan. Ganun. Pero, yung nagkasuntukan, hindi. Kasi kung nagkasuntukan yan, nagkadimandahan yan. Maniwala kayo. Kung nagkasuntukan niya, magkakaroon ng demandahan yan. At puputok yan. Yes, siguro komprontahan. Ayan, yung bali-balitang na komprontahan. Totoo yun. Kasi marami nagpatotoo nun. Okay, yun sa kanila naman, kay Barbie naman at doon sa ex niya, is yung napabalita na nagkaroon ng pisikalan. Totoo yun. Kasi marami nagpatunay nun at doon na pumutok si Barbie talaga na it's about time. Kasi nagkaroon na sila ng pisikalan. Yung sa kanila yung pisikalan. Oo. Mamang, magkaibigan pa ba sila Barbie at Sanya? Sa loob ng showbiz, magkaibigan. Sa labas ng showbiz, I don't think so. Professionalism. Kailangan Kailangan. Professionalism. Professional wise. Sa trabaho, yes. Magkaibigan sila sa trabaho. Sa trabaho. Kasi kailangan yun. Kailangan hindi maapektuhan yung kanilang trabaho ng awayan
Oo. Kala ko issue lang yung pisikalan. Hindi, sa kanila, sa doon kay Barbie, sa kay ano, nabalitaan ko din yun. Na isang dahilan yon kung bakit na-trigger na yung isa. Dahil meron na, sobra na yung, nagkaroon na ng physical. Diba? Napanood ko yung interview ni Luis Manzano. Ayan. Pero kung yung between kay nag-usap naman. Yung kay David sa kay nag-usap naman, nagka-komprontahan naman. Pero hindi umabot sa punto na nagsapakan. Kasi may mga nakapagitnang tao. Napanood ko 'yon. Komprontahan lang naman. Ma'am Rose J, ayan. Ayan, Tita Anita Diaz, shout out. I like your Borloloy for me, Tita. I love you, Tita. Still going, ayan, well in Philippines. Yes, Tita. Actually, nako, problemado nga ako ngayon. Alam mo na yon, Tita. Kung bakit ako problemado. Going hope all is well in the Philippines after the storms. Miss and love you all. Prayers to all Pinoys. Ayan. Missing Barda, Tita Anita. Ayan. Shout out sa inyo dyan, Tita Anita. Nasa Chicago pa ba kayo, Tita? Di ba? Marami pala kayo nakapanood. Mamang magkaibigan pa ba sila Barbie at Sanya? Sa showbiz, kailangan yun eh. Kailangan hindi maapektuhan kasi pareha silang sparkle at may posibilidad na magkatrabaho pa rin sila. So, kailangan hindi maapektuhan. And I think, hindi ko masasabing kaibigan eh. Masasabi ko sabihin nating magkakilala. Iba kasi yung magkaibigan sa magkakilala lang. Hindi naman sila totally nagkasama, syempre, mas masama loob nung ni Sanya, syempre. Kakampihan niya pa rin yung kuya niya. Kapatid niya yun eh. Come on, di ba? So, yan? Kumbaga, yan eh. Alam nga na mas piliin mo yung ibang tao kaysa sa pamilya mo, di ba? Civil lang sila, yung mga ganon. Kumbaga, go with the flow. Nasa showbiz industry sila. In my opinion, since I said before, is come what may, about Barda, common sense lang. Action speaks louder than words. Sabi ni Ma'am Elaine Santos. Ma'am Anita, pag binanggit ni Abunda, si David, baka sumabog si Jack. Kasi nang mag-guest kay Boy Abunda si Jack, ang binanggit lang si Jameson, Blake, hindi binanggit ang pangalan ni David. Di ba? Hindi talaga babanggitin yon. Kumbaga, naging sensitive na lang siguro si Tito Boy. Kasi may malalim na dahilan yan. Kung ano man yung lalim nun, diba? Sila na lang talaga may alam nun. Kaya, kumbaga, mahirap din eh. Napakahirap isipin na, napakahirap isipin na, nasira nila yung salamin ko. Sino nakasira nito? Sino ko? Yes, hindi nabanggit ni Tito Boy, si David. Aware din siya. Diba? Doon na lang magtataka ka. Diba? Ma'am Anita, pag binanggit ni, basa ko na yan. Kasi kinikilig din si
Tito Boy sa Barda ko. Saan mo nakuha to? Huwag niyong pakialaman yan ha. Oh, kasi kinikilig naman talaga si Tito Boy sa Barda, di ba? Sino ba naman hindi kikiligin sa Barda? Of course, kikiligin ka talaga sa Barda. Oy, salamat dun sa mga nanonood ng ano natin mga relive natin. Thank you so much. Saka ano rin isa rin sa ano talaga, isa sa dahilan kung bakit talaga nag-trending ang Barda. Nakitaan talaga ng chemistry ng hindi lang natin ultimo ng GMA, nakitaan talaga nila ng chemistry. At hindi na kasalanan ng artista 'yun. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Barbie noon, alam niya yung path na tinatahak niya, 'di ba? May kanya-kanya silang path. Alam niya yung trabahong ginagawa niya. So, 'di ba? Walang kailangan manghimasok. Kasi Barda fan din si Tito Boy, obvious. Obvious naman talaga. Ma'am Susan Francisco, Madam Pickles, kaya nga nagbakasyon ang Barda ay tahimik sila sa kanilang bakasyon. Diba? Hindi, eto na lang yun Always pag nagbabakasyon ang Barda, pansinin nyo, pag nagbakasyon si David, nagbabakasyon si Barbie. Pag nagbakasyon si Barbie, nagbabakasyon si David. Hindi lang ito once, hindi lang twice, hindi lang thrice. Maraming beses. Na nagsabay sila, always sila. Merong pagkakataon na nagbakasyon si David, walang update si Barbie. Nagbakasyon si David, nagbakasyon si Barbie, walang update si David. Diba? So, kumbaga, very common na nag-uusap. Common talaga na nag-uusap itong dalawa. Diba? Kasi, imagine niyo kayo na lang mag-analyze kayo mabuti. Analyze the situation. Oo nga, may isip mo. Oo nga, bakit nga ba? Bakit kailangan pagka nakabakasyon sila, si Barbie, walang update si David? Pagka nakabakasyon si David, kailangan walang update si pero pansinin nyo ang Siargao. Ito pa, mapansin nyo sa Siargao. Bakit yung Siargao pinablik ni David? Ito na lang bakit yung Siargao pinablik ni David? Tandaan natin, di ba? Kasi nga, kasagsagan ng bashing kay Barbie that time. Kasagsagan ng bashing kay Barbie. Kailangan matanggal yung bash ng Barda supporters, ng ilang Barda supporters kay Barbie sa Barson. Gumawa ng way. Kasi kung tutuusin mga kabarda, alam natin, sinabi na ni David Licauco na gusto niya private. Ang next relationship niya is private. Bakit niya hinayaan i-public kung talagang jowa niya yung issue na yon? Diba? Kasi tumatawag pa si David kay Barbie noon. During nasa Siargao siya. Tumatawag pa, confirm yon na tumawag si David. Hapon, nagja-jogging si David. Nagja-jogging siya. Tumawag pa siya kay Barbie sa set. Kamustahan sila. Kasi alam nila may bashing that time. So, magtataka kayo, bakit yung kay kasi nga, sinalo ni David
gusto niya saluhin yung bashing kay Barbie. Kasi alam niya nagtatrabaho lang si Barbie. So, gagawa siya ng way para lumipat sa kanya yung bash. Pagduktong-duktongin nyo lahat ng pati isama nyo na yung post ni Mami Ami. Yung post ni Mami Ami na cryptic post. 'Di ba? Nabugbog yung nabugbog yung lalaki. Bugbog na bugbog yung lalaki. Pero yung sa babae black eye lang. 'Di ba?